problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Ayun, magandang araw guys. Meron ditong dinalang stand pan, baklas na. Bali, galing na sa ibang repair shop to. Tapos after 3 months, ito sunog ang motor. Ayan ang itim na. So hindi naglagay ng thermal fuse yung unang nagkabit. Nag-overheat, siyempre hindi na maiwasan. At sa katagalan, mag-overheat. At imbis na masave yung motor ay nasunog dahil walang thermal fuse. So andito yung kanyang kumpleto naman yung mga pyesa niya maliban sa ilang tornilyo na wala. So ito meron ako stock. Sakto, tumama naman sa kanya. Sakto naman yung kanyang pati yung gitna sa rotor. Yan, sakto siya. Pati yung kapal. Yan, so may stock tayo. So ayan, papalitan natin yan. At syempre overhaul natin yung una natin gagawin yung kung bakit nag-overheat siya. So, set aside muna natin at dito muna tayo maglagay tayo ng thermal fuse. Yan. Guys, ako naglalagay ako ng thermal fuse. Prepared ko maglagay ng thermal fuse. Yung iba hindi. Okay lang. Nasa kanila yon. Kanya-kanya tayo ng diskarte. So, ayan, kumuha tayo ng fuse. Yan. Importante sa akin ng fuse para pag nag-overheat ay hindi masisira yung motor. Puputok siya. Wala nang papasok na kuryente sa pinakang rewind, sa pinakamotor. So at least medyo mas nakakatipid ang customer dahil hindi siya palit ng motor kung sakali. So ayan, linagyan ko na ng thermal fuse guys. Ayan dinikit ko na sa winding. Ayan, thumbs up daw sabi ni Matsuki. So dito sa part na to, medyo may tama na yung kanyang bushing. Pero makinis naman yung kanyang shafting, ng itim lang ng konti. Pero wala naman siyang gasgas. Doon sa harap, okay naman siya. Dito lang sa likod. So ayan guys, di ko na sa inyo pinakita yung pagkabit ng bushing. Siyempre lagyan natin yung langis, yung magkabilang na shafting yung linalapatan ng bushing. Ayan. So ayan, dyan sa part na yan, ikakabit ko na yung pinakang cover sa harap. Ngayon napansin ko dito, may tama rin pala yung kanyang yung lagayan ng swing arm sa liig. Hindi ko napansin kanina. So papalda natin yan dahil para pag swing basag na yung pinakang liig niya. Hindi tayo sa ating ginagawa. So pati itong liig pinaltan ko dahil ngayon ko lang napansin. Ayan pala yung kabitan ng swing arm putol na rin. Ayan, wala tayo nitong ganitong klase. Mahirap maghanap nito. Kinumbert ko na lang. Pero pang stand pan din to. Ayan. So, at saka yung kanyang capacitor okay naman. Tapos ito nalinis ko na. Ewan ko kung anong linagay dito. Parang steel epoxy. Binahalot na steel epoxy. Siguro wala. Kasi wala. Nung dinala to dito, walang mga screw. Siguro dinikita na lang para hindi siya mabiyak. Hindi na lang naghanap ng screw. So ayan na. So assemble muna natin. Nakabit natin tong kanyang switch. Rotary switch nya. Okay, standby lang. Hindi ko na siya ipapakita dahil medyo matagal-tagal to. Pag isang problema, walang ayaw gumana tong rotary switch nya. Tinesting ko na. Ito, lagyan natin sa 0 muna. Gamitin natin to. Number 1. Naka number 1 yan guys. So lagyan natin dito sa line 1. Dito. Wala. Ayan ang problema niya. Ayan hindi ko pwedeng ganyan kasi pag ginagamit na yan. So number lagay mo sa number 0 tapos 1. Ayan ayaw. Minsan meron. So buksan ko na lang. Ayan, meron na naman Tapos number 2 di sa gitna. Nawala rin, nawawala
ginalaw-galaw. Nagkakaroon ayan o, pawala-wala. Ayan o. Buksan ko na lang. Kasi dito na eh. So, tanggalin natin to. Liyahin natin. Lost contact lang to guys, pag ganyan. Basta pag wala sunog dito sa labas. Minsan kasi nag-iinit yan eh. Pag nag-lost contact na matagal, nag-iinit. So, gagawin natin. Buksan natin dahan-dahan lang. Yan, nakita nyo yan. Tapos gagawin natin ay tatandaan muna natin kung saan nakatapat to. So, itong mga hinang dito banda. Dito banda. Yan. Tandaan natin para pagbalik mamaya. Alam natin kung tayo ng liha. Ito guys, kita nyo yan. Ayan o, yung mga umido. Yun. Lilahin lang natin yan. Ayan. Sa kabila. Ayan o, may mga umido. Kaya naglo-lose contact siya. Ayan. Ayan. Yun, meron pa o. Tapos siyempre ito. Ito, ayan o. Yung itim din, ayan o. Lose contact yan, kailangan malihan niya yan. Ayan o, matanggal yung mga umido-umido sa katong kabila. Ayan, okay na yan. So, ito dito sa baba. Ayan. So, kabit natin, balik natin. Yan. Yan. Tapos, screw na natin. Tester natin ulit. So, lagay mo natin sa 0. Yan, sa 0 yan. Tester natin uli. Lagay natin sa number 1. Number 1, yan. Tapos ayun, hindi na namamatay guys oh. Ayan oh. Tapos number 2. Ayun. Number 3 dito. Ayan, number 3. Ayun, okay na. So goods na guys. Dali mo natin, ikakabit ko lang muna yung mga wire na to dito. Ipapasok natin dyan sa pinakang box nya. So ito guys, nahinang na natin. Nailipat na natin yung wire. Ito, hindi ko pa iniinitan yung shrinkable. Lagyan ko ng shrinkable tube para medyo malinis. Ayan, so tatakpan ko lang to. Tornilyohan. Salpak na natin. Ito, ginawa ko na lang ng paraan to kasi wala na kasi yung holder ng switch nya. Ginamitan ko na lang ng glue stick para maikabit siya dyan dahil nakatali lang dati. So ayun, assemble na natin para pagdating na may-ari ready na. Kabit lang muna natin yung screen. Yan, dabing ulit tayo, may tugtog na naman. Yan, speed up natin para hindi masyado mahaba. So ayan, lagay natin ang lock ng screen. Lagay natin LC. Yan, para ma-testing. Babalikan to ngayon na hapon at kailangan daw nila dahil mainit. Ayan, okay na, freewheeling siya. Lagyan natin yung front cover. Yan. Okay, gisingin muna natin. Sasak natin. Number 1. Ayan. Wala nga pang-ilot yun, Okay. Ano pang-ilot ko doon? Number 2. Number 3. Ayun. Okay na guys. Ayan. Subukan natin i-swing. Ayun. Ayan, nag-swing. Okay, tama na. Okay, dadaanan to ngayong hapon. Dapat aalis na ako kaso
Dadaanan to ng may-ari. Ayan, maraming salamat guys sa pag-antabay nyo sa aking pagbubuting-ting itong dowel na stand pan na nasunog ang motor dahil nga hindi kinabitan ng thermal fuse. Makita nyo naman kanina. Tapos nag-overheat. Siyempre katagalan ng gamit, mag-overheat. Pag nag-overheat, possible na masira ang motor dahil wala nang magkakat na fuse. So ayan, linagyan ko ng fuse para pelta ko ng motor, tsaka linagyan ko ng fuse para sure na mag-overheat man siya. Siyempre katagalan, mag-overheat, matutuyo na lang is isip yung motor, hindi siya masisira. Yung kanina nasunog, kaya ayan, biglang palit ang motor. Ito yung motor niya guys, oh. Ito, pakita ko ulit sa mga bagong dating. Ayan, oh, sunog dahil walang fuse na linagay. Ayan, oh. Sayang to. Ang mahal lang ng motor ngayon, 300 plus na, yung ganito kalaki. Okay, so ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Sa mga bagong pasok sa aking channel, please like, share, and subscribe at pakita rin ang notification bell sa taas para updated po tayo sa lahat ng aking pagbubuting-ting dito sa aking maliit na shop, Patsy TV. Bye bye!